po ng taon ng 2025. This is our last Sunday po as we have celebrated through songs na I believe nagpabalik tanaw sa atin lahat. Mga pangyayari, and mga katotohanan, hindi ng buhay, not the realities of life, but the truth of God's Word sa ating mga buhay. That's the big difference that we have, no? And I hope as part of our year-ender, kasi mauuna na akong magmensahe for the year kasi may naka-schedule sa January 4 natin. Timing yon January 4. Hello, ma'am. Naka-ready, nakatingin sa aking monitor. Naka-ready. Timely yun, ano? Babalaguungin namin kayo, pati praise and worship, pati mensahe. Nakakahiya naman. But again, part ng mga brethren sa inyong mga lugar, and yung mga nasa mga reunions ngayon, okasyon, our prayers na ma-miss man namin kayo ngayon sa inyong mga lugar, probinsya. But the technology is there, and I hope you can just tune in mamaya. Pwede naman yung panoodin sa ating FB Live, ang ating pong worship time. And today, part nga po ng aking nais na ipamanhik muli sa kabuuan ng mga kapatid na naririto sa inyong mga tahanan. I'm using this illustration. I have two things here, kasi pakitanong ng mga katabi, kapatid, anong bago sa'yo? Pakitingin nga, anong bago sa'yo? Kasi supposed to be message ko to next year pero in advance na kasi may nakaset sa first Sunday So, anong bago sa inyo? How do you look at your pastor this morning? Bago ba tong coat ko? Bago ba tong relo ko? Do you think so? Do you think so? No. It has been years. Ate Eps, alaala ni Kuya Lito, naalala mo yung kulay pula na yan? From Saudi yan, di ba? Tinahi niya yan, handcrafted yan. Bibihira po ang coat na talagang handcrafted, no? Typical coat, commercial lang. Pero ito, very special kay Pastor through the years. I'm just not using this. Although, kidding aside, Ate Eps, susuot ko to pag dating ng panahon sa iyo. Pero, ginagamit ko po ito sa mga weddings, sa mga importante na events, no? Although, pinatawa ko lang si Ate Epin. And, part nung kagabi, I wore this sa isang mahalaga okasyon. But not to mention first, pang leaders muna. And then, sabi ko, bago ko ipa-dry clean ulit, di ba? Gamitin ko naman muna kay Lord ngayong umaga. Lord, ginamit ko kagabi for that occasion. And timely, ang lamig ang kagabi. And kaya ginabi na kami. And I'm really trying my very best this morning, even yung napakain ako nung maanghang. Medyo ako. Yan, may konting ahem. Pero I'm okay. And sabi nga, the watch, I remember back, this is my very first watch na natanggap from a brethren through my being a pastor for the past 35 years. Ayan, may bisita tayo ngayong umaga. I always remember her, although she passed away already, she's with the Lord. So, kung titignan, no, parang bago pa rin. Oh, what's the, Pastor, how come? Well, I had been also giving due importance sa mga regalo nyo. I have so much, di ba? Pero ginamit kong illustration today, yung mga nauna. You have given your pastor so much, mga blessings, etc. But I am using these two illustrations this morning to emphasize yung aking ipamamanik sa ating lahat sa isang bagong taon na ating kinakaharap, no? And pwede nyo sabihin, for the past 35 years, Pastor, how did you maintain, no? Your faith, your strength, diba? Sa bisita, baka hindi alam. Kasi yung 2 Sundays ago, thank you, anak. 2 Sundays ago, di ba, yung bisita natin from Cavite, na-touch siya, 16 years old, and ang tingin kay Pastor, 20 years old lang ako.
tanungin natin yung bisita natin ngayon. Do you have an idea how old I am now? Sige, tingnan natin, di ba? How do you see Pastor Ed this morning? Yung totoo lang hindi para, pero huwag kang mag-worry, papasa ka pa rin kahit, kasi yung binola yata ako nung 16 years old na yun eh. I'm just 20 years old. Parang, saglit, around 50. Okay. Thank you. 50s. Okay. Yeah. Thank you. I'm already 64. Ayan. Yeah. And by the grace of God. Yan. So, why am I using these illustrations this morning? Siyempre, typical ang mga messages ngayon, mga new beginnings, etc., year-ender, whatever. But I would like to re-emphasize now because overall, ang year 2025, fulfillment of the biblical prophecies had already been, masasabi nating, seen. Meron na lang mga ilang elements na talagang ipapatupad pa ni Lord, per Ezekiel 38, yun nga yung lugar na yan ng Israel. No? So we're just awaiting for that, and then I'm looking for the update, ongoing yung 10 nations na nagpapatupad ng kanilang paraan para magkaroon ng peace talk sa Gaza. No? And then, andyan na rin yung rumors of war, elements ng mga political, economical. Yes. Sige. Oy, Sister Mercy, I thought nasa Bulacan kayo, ha? O sige. Thank you for still joining us in our year-ender. Galing na bang Bulacan? O may, ano ba yung pansit Bulacan? O sige ba? Sige lang. O chicharon Bulacan. Well, it's my joy, as I have said. As your pastor, we will end this year sa inyong buhay, biyaya ni Lord na tinatamasa natin, ongoing. We have the likes ng mga brethren nating may mga physical concern. Alam natin lahat yun. Yung iba naman, pero alam ko, hindi tayo pinabayaan ni Lord sa mga inyong career, nagkakaroon ng mga trabaho, needs na susustain tayo. Hindi tayo para, yun nga, yung hyper-faith na yayaman, itaas yung inyong mga pitaka, etc. No way. Lalo na sa 31st, huwag kayong tatalon. Kasi kung pandak kayo, talagang pandak kayo. Hindi na kayo tatangkad, tandaan nyo yung mga pamain na yan, hindi natin pinaniniwalaan lahat yan. No po? Baka naman, pag-post na naman ninyo sa social media natin, puro bilog-bilog na naman na prutas, no? Dahil paswerte. No. Ang ating, we do not turn paswerte sa buhay. Our blessing is always from the Lord. And gusto ko yan ipakita sa mga kaka-join lang sa amin. Please read your Psalms 33. There is the truth there that God's Word will talagang stand. For Peter, and all things shall pass away, but the Word of the Lord will stand. Kaya nga, as of last Sunday, in-update ko kayo, huwag kayong matakot doon kung whatever yung AI atlas na yan, no, na parating na daw, sasabog na daw ang Earth, etc. O alien yan, i-invade tayo. Science are termed science. We correlate with it, but still, we have this faith na anuman yan, we believe on the Word of God. That He is coming back sa ulap second time around. No? Hindi tayo para matakot. Peter speaks of, hindi ang mga kometang yan ang magsusunog ng mundo natin. It is by the power of God na susunugin niya, babaguhin niya ang heaven and earth na ito. Okay? So, the assurances are there. So, Pastor, ano ang ating responsibilidad na lang? Well, as we end the year, let's just continue to prepare our hearts,
entrust everything unto Him, ano man ang mga kakaharapin natin. At sabi nga dito sa ilang bagay, doon ko kayo pamamanhikan at tinanong ko kayo kanina, parang, parang may bagong quote si Pastor, parang, I have a lot there. Iba-iba nga yung mga blessing, but I use this yung mga nauna, no? Ate Eps, nakikita mo pa ba gaano ka-gwapo si Pastor? Nakikita mo ako, Ate Eps? Okay, mabuti. Sige, sige. Kasi kailangan baka natutulog na si Ate Eps hindi ko ano. So, Ate Epin is my first co-worker in the Lord. Way back, 1990, no? Nagsisimula ako, batang-bata akong pastor dito sa Santa Rosa. And nagdatingan na kayo, nabuo tayo through the vision ni Lord. No? And all throughout those years, always nag-acknowledge si Pastor. Thank you for your trust kay Pastor to lead you sa isang spiritual life na tinatahak pa rin natin ngayon. Salamat sa mga nakakatayo sa vision na nakakapanatili tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. But wag natin pagtakahan. In the end times, many will be deceived. Marami nang nalilinlang na mga Christians ngayon. Sa mga kung ano-anong pinangangaral, ano-anong mga kaalaman nila daw na nagko-contradict sa Word of God. And yun nga, so you've always said, better na yung sabihin ng very, dogmatic, whatever, but kesa naman liberal tayo. Liberal tayo sa mga bagay-bagay ng buhay natin. And balik ako dun sa idea mamaya. Sayang lang ang ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sayang lang ang Kapaskuhan na yan pinagdiriwang na kinailangan ng Diyos na magsakatawang tao, paulit-ulit na lang si Pastor. Kasi kung hindi nagsakatawang tao ang Diyos, hindi siya mamamatay at hindi tayo maliligtas. Tandaan po natin yun. No? And bakit ganoon ang heart ni Pastor ngayong umaga? Really, I would like to greet you all. Mauna na ako. A blessed Chadas year. Yan. Sa Hebrew, Chadas means new. Okay? Part of our word study. And meaning, it is what? A fresh start that implies not just newness, yan, katulad nga, akala nyo bago, no, not just newness, but also renewal or making new. So, kailangan ko ito pa dry clean anytime this week. Ito, pinapaltan ko lang lagi ng battery, pero mga since 1990, alam ko nandito na tayo nung irigalo sa akin ito ng isang kapatid, 1999 to 2001. Likewise, hindi ko na ito maalala, Ate Epsay, kailan ito tinahi ni Kuya Lito di ba? So, tagal na. No? Parang mga damit ng mga Hudyo. 40 years, hindi na luma, di ba? Ang mga tsinelas nila, ang mga damit nila in the wilderness. Why? Well, siyempre, mamaya doon ang focal point ni Pastor. It is always the Lord's doing. So, kung nagpaparitoke kayo ng mga mukha nyo, kasalanan yan sa Diyos, di ba? Kasi hindi yan dapat baguhin ng mga teknolohiyang paparitoke kayo ng mga mukha ninyo, no? Mga ilong. Kasi Pinoy tayo dapat yun ang ilong natin, di ba? Pinoy tayo, yan dapat kulay natin. Kaya yung mga mga iniinom-inom ninyo dyan na pampaputi, alam nyo, kung ano tayo nilikha ng Diyos, yun nga si Aya, may 3 siyang dal Meron siyang tinatawag na nog-nog dal, di ba? Meron siyang tinatawag na mapula dal, kasi yung brunette. And meron siyang tisay dal, di ba? Alam niya, define niya yung ano yung dapat, di ba? Kasi katulad ng isang Pinay, hindi naman bagay sa inyo magpa-blonde. Pag nagpa-blonde kayo, pero
Ma'am, pakitanggal yung bonnet mo, Ma'am Geraldine. Yan, kay Ma'am Geraldine, bagay pa rin. Kay Ma'am Geraldine, ang kanyang hairstyle ngayon. God bless you, Ma'am. You look fresh, Ma'am. You look fresh. Sige. Yan yung idea ngayong umaga eh. Pakisabi nga, kapatid, kanina ko pang umaga binibiro yung mga manggagawa dyan. You look fresh, for the upcoming New Year. You look fresh. And yes, sabi dito, this New Year, as I would illustrate, on the physical side, material side, it's okay. But pinapakita ko yung idea nung isang bagay na need not be, na pwedeng sabihin na kumupas, masira, kung tayo mismo ay nagpapahalaga at ating minimaintain, katulad ng ating mga katawan, o kamusta ang ating mga diet? Nasira na naman ba ngayong December? Kamusta ang ating mga matatawag na exercises? Okay? And baka 1, 2 lang, tapos na ang exercise. Kamusta ang mga dapat na pag-iingat natin, for we are now the temple of the Holy Ghost? Well, Pastor, bakit kayo? Konti lang tulog ninyo. Exempted kami doon kasi ang pastor nga 24/7 eh. Tumutunog ang cellphone, pastor, ganito, pastor, ganon na. So, ako nga, inalis ko na muna yung paano ko yung mga nandoon sa delikadong timetable. Parang plano ko munang i-ano sila, yung i-unblock muna para, i-block muna para hindi ako tawagan ng madaling araw. Pastor, no, pumanaw na po si ganito. Kasi meron ako naalala dati, ito, tawag siya, madaling araw. Pastor, si mama namatay na. Iyak. Pero afterwards, ano naging halaga nung namatay ang mama niya? Nakakalungkot. Hindi na pahalagahan yung sakripisyo ng mama niya sa ibang bansa. And I'm really praying dun sa isang bata na yon 2 Sundays ago. Sister Mercy, I hope, Anika, kung nanonood ka this morning, there is this blessed Chadas year for you as you have accepted the Lord and Savior Jesus Christ. And in this ministry, Sister says, as we would like to welcome you, we are in little strength, but kasi ang heart ni Pastor, quality church, hindi quantity. Sa iba, maramihan. Sabi nga, Tira Church, madami sila doon. Mga sosyal, mga marami, sikat, etc., mayaman. Here we stand by the Lord's holiness and yung quality of a Christian life, and sama ng pamamaraan namin, hindi man kami makakapamilit, kaya majority, alam namin, come and go eh. When they hear the word, gusto nila yung masasarap sa tenga eh. Pero ang sabi ng Proverbs, ang matatalino, nagpapakorek, no? Nagpapatuwid sa mga maling kaalaman. Ayan, kung kayo nanonood ngayong umaga, I hope so, sa mga YouTube namin. And I'm really praying na maka-adapt po sa inyo, hindi para ipilit, ang isang kaparaanan ng paniniwala sa isang Diyos na kinikilala po namin. So, there is this idea na spiritual naman tayo, matapos yung mga physical, material, etc. Pakitanong ang katabi natin. Kasi we are still on process, di ba? As per my message nga mamaya, ending verse ko dapat, pero unahin ko na. Minsan ganyan ang idea ni Pastor. We are what? In 2 Corinthians 3:18, we are being what? Changed from glory to glory. Laging pinapaalala ni Pastor sa inyo yung imaginary chart ko sa inyo, ha? Okay? Ano yon? Yung per level of faith. Walang perfect chart na dire-diretso ang line. Kahit si Pastor, hindi.
I have this, for God's glory, maganda line ko pataas, pero may times, meron din akong, minsan, yun nga, napipikon ako sa mga tinatawag na kamote riders, no, pag nagdadrive ako. So, bababa yun ng konti, di ba? Di ba, mamian? Tapos tataas ulit yun, mamian, no? Kasi pipinahan ni mamian yun, pag sa highway. Mga magagaling mag-drive, lalo si Ma'am Joycey. Namimina yan si Ma'am Joycey sa mga driver na ganon. Si Julia, namimina ka rin ba? Yung ganon. So, bababa ko onte. Pero after repentance, Lord, sorry, aangat ulit yun. Di ba? It's a process. It's a process from glory to glory. Walang perfect Christian. Tandaan natin yun, ha? Pero it's not a license, 1 John 1:9, na magpatuloy tayo sa mga kasalanan. At yun nga yung ipopokus ko this New Year. Kasi ito na naman, Pastor, New Year's resolution ko na naman ito, Pastor. Pero what transpired? New Year's resolution, Di ba, this year, 2025, ilan yung lumagapak na naman sa mga brethren natin? Di ba? Ang tatanda na nun dapat. Mayroon tayong isang leader, hindi kami mahihiya. Kahit may baguhan tayo dito, ganito kami dito, ha? Walang exemption sa amin dito. Nagpapatupad kami ng mga DA, no? Mahigpit kami dito, ha? Sister Ses, kaya maging ready ka na. So, nagpapatupad kami ng mga sabi nga, ng pamamaraan ni Lord. And tatlo yan, di ba? Na naapektuhan sa taon na ito. Notwithstanding ang members, ano naman tayo considerate tayo kasi wala naman sila sa ministry. So as long as ang doctrine natin dito, as long as wag lang dito mismo, officially, brethren to brethren, nagkaabitan, ibang usapan yon, ititiwalag namin kayo. Pero mas mahigpit kami sa mga workers kasi yun nga, we're trying to encourage yung mga brethren po, no? Yung mga nanonood sa amin. So, hindi ako nawo-worry na hindi kami dadami. Kasi kay Pastor Ed, mas gusto ko po yung quality ng brethren na matatawag namin. Pagbalik ni Lord sa ulap, pwede nating sabihin sa Panginoon pagharap natin. Kasi pakitanong mo naman katabi, kapatid, ano pa babaguhin sa ni Lord? Diba? Kayo nakakaalam niyan. Wala pang perfect. And ito yung dapat nating sagot kay Lord pagdating niya sa ulap. Lord, salamat. Binago mo ako. Binago mo ako according to your grace. Yan. According to your grace. Walang perfect. Kahit si Pastor Ed, pagharap ko kay Lord, ako nga, ayokong mag-expect that much Ako basta okay na ako, doorkeeper. Lord, basta makapasok lang. Ha? And baka someday, kayo yung mga nandun sa stage, yung mga nag-lead sa atin sa worship dito. Yan. Pakibati naman si Pastor, ha? Andyan po yung dati naming pastor sa lupa na nag-alaga sa amin. Ayan po ngayon, taga-bantay ng pintuan. Ganun. Okay na rin yun. At least, nakapasok. Di ba? So, again, here's the idea na 2 verses, but I would end up with my key verse mamaya, key verse na gagamitin. In Revelations 21:5, there is this idea of making all new, all things new. Yan. All things new by the Lord. Yan. A change of enormous and dramatic magnitude. Very clear, part ng mga illustration ko. And in the Old Testament, likewise, Isaiah 65:17, Ma'am Jane, to 19. Daanan natin, but anak Asi, sige, Revelations 21:5 muna. Daanan lang natin itong 2 verses. Yan. For behold, I that sat upon the throne said, behold, I will make all things new. And he said unto me, write, for these words are true
and faithful. It will happen. It will happen. Ano yun? Di ba? The new heaven and earth. Kasi, literally, itong earth na ito, per our doctrine, Peter, 2 Peter, susunugin ito ni Lord. No? Kaya nga yung meaning ng new, ito pa rin yung earth, susunugin lang ni Lord. Kaya tandaan ninyo, hindi sasabog ang earth. Siyempre, per science, yan sasabihin nila, pag tinamaan tayo ng malaking kometa, sasabog ang earth. No? Per the Bible, 2 Peter, ang earth, susunugin ni Lord by His power. So hindi rin, sa World War III, hindi yung nuclear mga bombs na yun ang magpapawasak sa earth, no? Madidevastate sakali. Okay? Just like yung World War II, yung mga atomic bomb na yan. Ngayon, nuclear na eh. So what will transpire? But still, the word stands. It is God that will change this earth. Okay? He will make it new sa power niya, susunugin niya. And then, God will now also, no, let down the new heavens. Oh, you read that, I pray kayo, yung idea na yon. And then in Isaiah 65:17, anak, from the connection ng verse na yon ng 21:5, sabi diyan, for behold, I create, no? Andiyan yung promise sa Old Testament, para sa Hudyo at para sa church. I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. I'm speaking of the physical aspect, but later I will deal with the spiritual. Okay? So I pray nakakasunod kayo sa akin. Here now, yung ilang ideas na binabanggit ko rin, sabi diyan, it is what? Enormous and dramatic magnitude, no? A change. There is that matatawag na newness. Pero yun din yun, yung earth, as part of my illustration, siya yun. Hindi gagawa ng bagong earth si Lord. No? Itong earth na to, susunugin niya. But it will also be turned new earth. Kaya nga parang mga gamit natin, minsan tinatanong natin, di ba, pag sakali, brand new ba yan? Makikita kung still, how you maintained it how you polish it, yung mga gamit, kung paano yung paraan na ma-preserve. And then here, meron lang ako gustong idagdag. From the word chodas, hindi todas Ate Epin, hindi todas. Chodas, yung chadas na yon from the word chodas yun C-H-A-D-A-S-H ng Hebrew word. Okay? Para may idea kayo. Kaya pag bumati kayo this New Year, Blessed Chadas Year. Para magtaka naman sila, ano yung bati na yung bago Di ba? Bago Bago yung bati na yan, di ba? Yan yung i-hashtag ko sa ating Facebook. And here, sabi diyan, means, in the Hebrew word, chodesh, or todash, sabi nga para kay Ate Epin, means a new month in the Jewish calendar, which, sabi diyan, tinerterm lunar calendar, solar calendar, meron sila niyan, pero hindi naman ako doon magdi-deal. Marked by the appearances of a new moon. Yun pala sila Doon sila nagbabatay ang Israel. O yan, para customs and tradition, no? Trivia, dapat may idea tayo ng ganyan. Doon pala sila nagbabatay ng kanilang Hebrew calendar sa mga buwan. No? They term it now as a lunar, matatawag nilang calendar. And clear, from the onset, tandaan nyo Genesis 1:14, anak, to 4:18, habol natin Sorry, Genesis 1:14 to 18. When God created the heavens and the earth, tandaan nyo anong kasama nung earth na yon? Is this, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, etc., and let them be for the lights in the firmament, and it gives light upon the earth. And 16, and God made two great lights, and hanggang 17, anak,
And God set them in the firmament of the heaven to give a light upon the earth. And 18, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. God saw that it was good. And although, in the book of Lamentation, ito yung iniiyak ni Prophet Jeremiah, how he has seen Israel with all the love, the privileges. Di ba nagpakilala si Lord sa Exodus, a merciful God, a loving God, etc. But what transpired? Tingnan mga Lamentations 3:33, anak. Lamentations 3:33. And for he that not, afflict willingly, nor grieve the children of men. No? Overall, nakakalungkot yung luluksa ni Jeremiah. Sabi niya dyan. Try to see, ang sabi niya, for he that not afflict willingly. Meaning, sa puso ni Lord, kahit nagkagano ng bansang Israel, kasi mamaya anointing of oil tayo I-relate ko yan dyan. And siyempre, nandyan din yan sa isang idea ng binabanggit doon sa ilang verses na gusto kong gamitin pa. But I would just concise it up. Even the Lord Himself has these new doctrines declared in Mark 1:27, Sister Jane. Pakipost na lang lahat yan ng buo mamaya. Mark 1:27. And ongoing, the disciples in Acts 17:19, it's the same. And ano nakalagay lang dyan sa idea na yan? And they were all amazed so much with the new doctrine of the Lord. Di ba? Questions among this. What new doctrine is this? And then ganoon din si Paul at yung mga apostles, nung humahayo na sila, what new doctrine is this? Parang kay Pastor Ed ngayong umaga. Mga kapatid, already this is not a new doctrine. We have the complete Bible. And nakakataka, bakit yung ibang churches, naghahanap pa ng mga bago. Kaya sila uma-attend pa ng mga conference. I'm sorry po kung nanonood kayo sa akin sa YouTube. There's no need. Read your Bible po. Apply the Word of God. Hindi nyo kailangan mag-attend ng mga conference, mga G8 na yan, kung ano-ano na yan. Ano po? Wala nang bago. Wala nang bago. Wala nang idadagdag sa Bible. You cannot add up or subtract, sabi ni Lord. Ang mahalaga po, this Bible, this Word, yun po yung i-maximize natin. Yun po yung mga bagay na mamimintay natin at yun po ang magpapatupad ng katotohanan sa buhay mo. Kaya nga, yung idea, lagi kong ginagamit yun na when you look back sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, and mamaya may papaawit akong napakagandang awit. No? Na sabi diyan, very clear, the new creation, in 2 Corinthians 5:17, di ba? Binabanggit diyan, the old has gone, the new has come. Ikaw pa rin yun. Kung yung dati na si Criminal Ed, okay? Legal akong criminal dati, Sister Cece, parang si Pablo, di ba? Apostle Paul. Nung dating criminal Ed, ngayon, kahapon, dubaan kami saglit sa festival kasi may nagloko yung printer, ganon, and kailangan namin pa-print for the needs. Pag may nakasalubong kami, nakaganyan na sa akin. Yung isang mayaman na businessman namin doon sa group namin, batch namin, pinakilala ko doon sa wife niya, kasalubong namin, pati doon sa bisita niyang businessman din mayaman. Ang yapo sa akin, sabi sa akin, pastor namin. Hindi na Criminal Ed. Ang pakilala na sa akin, si Pastor Ed namin. Diba? But I am still that body
Nakukuha niyo yung idea, yung sarili ninyo. Ang tanong, Pastor, sige nga, anong solusyon para magkaroon ako New Year resolution? Let God, the power of the Holy Spirit, the Word of God change us according to our faith. Hindi ipipilit, hindi ipananakot, but try to see your hearts. Gaano ka nakatagal na Christian? And medyo doon nga ako nalulungkot at times. Hindi naman namin kayo mapipilit eh. But the Lord knows your responsibility on your part. And even Paul said in Philippians, di ba? Work out your salvation. It doesn't mean gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. No. You work out your salvation from glory to glory, nababago ka ng iyong pagkatao, pananaw, paraan, yung iyong nobidu, kung ano yung laman ng utak mo, knowing mo, yun ang magiging being mo, be, and yun ang magiging doing mo, nobidu. Sabi sa katabi, kapatid, ano na ang nobidu mo? Diba? Ha? And here, sabi nga, napakaganda, signifies the radical transformation of believers in Christ, where God creates a fresh spiritual life, making the old sinful nature pass away and bringing forth new desires for righteousness, holiness, and a renewed relationship with Him, a concept linked to both personal regeneration. It is, again, a divine act. Kaya nga, pag hindi ka nabago, hindi ako naniniwalang yung rema, the Word of God, wala nang pagkukulang ang Diyos, baka talagang hindi natin tinanggap ang Panginoon. Kasi, di ba, matagal ng ilustrasyon ni Pastor yun eh. Intindido namin yun sa shepherding, pag-aalaga ng tupa. Meron talagang, depende yun eh, sa foundation ng isang brethren, meron talagang kanya-kanyang level. Kaya nga, remember, a year ago, nadagdagan ako ng knowledge about dun sa mga may genetic. Kasi madalas ang inaalagaan ko lang yung normal eh. Nagkaroon akong inalagaan na genetic diba, nagka-problema yun. Akala ko complex lang. Akala ko inferior lang. Yung pala, mamukat-mukat ko, malaman kong may lahi ang pamilya, genetic. So, Pastor, imposible bang mabago yun? I really believe kung tumanggap ng totoo kay Lord. Mapalasengo, addict, sugalero, di ba? Kriminal, nababago eh. Nababago by the power of the Word. Pero, alam niyo, this year, nalungkot ako eh, these past months. Mga dapat matatanda na kay Lord, di ba? Pero bakit? Hindi nila na-maintain yung dapat. Either, sa mga nag-FS, balik ako, January resume tayo ng mga training programs natin. Literally, baka mahina pundasyon nila or kung maganda man ang simulain nila, nagpabaya sila later on. Kaya nga, sabi nung very clear yun, di ba, yung Luke 6, yung bahay na nakatayo sa buhangin at yung bahay na nakatayo sa bato. So, ang emphasis ko doon, kahit ang bahay mo nakatayo sa bato, yes, okay? Pero, di ba, literally, pag pinabayaan mo yan, hindi mo yan nire-repaint, hindi mo yan inaanay proof, maluluma din yan. Okay? Just like my illustration this morning, mukha bang luma na yung quote na ito, na years back? At Epin, kailan mo ba ito niregalo sa akin? 1998, 99, 2000. Yung buhay pa si Kuya Lito. Tinahi niya to dyan eh, personal from, bago siya dating Saudi, di ba? Naalala mo yan? Yung lining ko, special pa, di ba? Pinapalungkot kita talaga para masaya ang iyong bagong taon. So, yung partner niya kasi nauna na kay Lord. Atawa siya, Sige, Ate Ebin. At least yung ikaw nagbigay nito, buhay ka pa, Ate Ebin. Yung nagbigay nitong relo, tagal nang pumanaw eh, di ba? Sige. Sige, ha? Paano mini-maintain ni Pastor
And, alisin ko yung mga material na bagay, physical. Pero pwedeng tanongin, Pastor, parang 50 years old lang kayo. Yung 16 years old doon, 20. Sabi niya, Anika ha? Sige. Marami ako dyan kaso wala na yung padala sa South Korea na pang ko dyan eh. Ma'am, namamas ko po doon sa tiga South Korea na may padala ng kung ano yung galing sa Jeju Island. Totoo ba yun, yung galing sa Jeju Island na yun? O baka lalong nagmukhang bago ba mukha ni Pastor o lalong... But anyway, ang ganda. And isa lang po assurance si Pastor, hindi po natin kayang baguhin sarili natin. Tandaan nyo yan. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Let God. The empowerment of the Holy Ghost, mag-anointing of oil tayo. Kamusta kayo ng isang taon? Nanatili ba ang mga hindi na dapat sa buhay natin? Nagpatuloy ba tayo? Ako nga, alam nyo, in aspect ng level ng kamag-anakin natin na nandito pa rin, siyempre, sabi nga sa akin, Pastor, nahihiya na nga ako nangyari. Sabi ko, no, ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng magulang, ha? Okay. Yeah. Ayan, hindi bias si Pastor dyan, ha? So, ang kasalanan ng pastor, hindi kasalanan ng miyembro. Ang kasalanan ng miyembro ay hindi kasalanan ng pastor. Okay? Sabi nga, to each his own. And from glory to glory, binabago niya tayo by His power towards His Holy Ghost and His Word. Pag wala yung dalawang yun, nagpabaya tayo, I'm sorry, 1 Peter 2, clear. You will never fall. Kasi si Peter, nadala siya. Siya talaga bumigay din Pero nagpapayo siya, kung masusunod niyo itong mga bagay na ito, you will never fall. So, try to examine lang ourselves as we now anoint each and every one. This year, 2025, ano yung mga bagay na hindi pa natin pinabago kay Lord? Na gusto niyang baguhin sa mga buhay natin. For one, I have Lord, give me more. Siyempre, ayokong gamitin justification yung ang senior kasi maano na yung tawag doon, yung wala nang pasyensya. That's not true. Naniniwala ko na hindi totoo yung matandang kawayan, hindi na pwedeng ituwid. Di ba? Sabi nila yung matandang kawayan daw, baluktot na, hindi pwedeng ituwid, hindi. Natutuwid yun. Ngayon nga lang, puputulin tapos hati-hatiin. Huwag nyo na hintayin hati-hatiin pa kayo. At gagawin kayong bakod. Ayan, diretso yun yung mga bakod, diretso yun diba? Ninang ko, kamusta yung farm mo? Puro bakod na ba yun ng kawayan? And yes, a blessed Chades year to us all. Sa inyong mga tahanan po, sa hahabol. I'm still your pastor, Ed. Through the years, you have trusted me, our leadership, and hoping until the coming of the Lord, we will still be here as Chades. Every day, sabi nga, every day na gagampan kami, yung strength namin, kakayanan namin. And overall, before sa aspect na yon, mamaya, sa inyong mga tahanan po, pakiready ang inyong mga baby oil. Pray for your loved ones, for the anointing of the Holy Ghost, and empowerment, in feeling. But
before anything else, ganda ng message ni Sister Jel last Sunday. I hope you have indeed received the greatest gift of God, His love for us all. Doon sa batang si Anika, yun ang nagpaiyak sa kanya when sabihin ko sa kanyang, mahal ka ng Panginoong Heso Kristo. Maraming hindi nakakadama na po ng pagmamahal. And meaning to say, kung lalo na madama ang pagmamahal ng Panginoong Heso Kristo. And for me, there is this song na laging bago sa puso ko. Yan. Very special request ni Pastor to, ang ating mga worship team sa US. Pastor Bong, Sister Jane, sige nga ma'am, can you lead us sa song na ni-request ko sa inyo? Yan. We have a lot of surprises here. Yan. So, yun ang Bong. May Hebrew ba yan? May Hebrew. May Hebrew yan? O pinahirapan kayo ni Pastor? Wala. O sige. Sige, pakikanta na lang sa English Tagalog. Sige lang. Sige kapatid, sige lang. Go ahead. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Steadfast love of the Lord never ceases. Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pag-ibig mo ay hindi magmamahaling. Awa mo'y walang katapusan. Ito'y laging sariwa, bawat buwan. Dapat kadakila, O Diyos. Dapat kadakila. Pag-ibig mo ay hindi magmamahaling. Ang awa mo'y walang katapusan. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Dapat kadakila, O Diyos. Dapat kadakila. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faith, O Lord. Great is thy faith. Thank you, Pastor Bong, Sister Jane. Mga panahon na noon, nandito tayo. Inaawit na natin yan eh.
Doon pa tayo sa kabilang center. Hindi nagbabago ang awitin na yan. I pray may it be a reminder sa ating lahat po, kayong mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar. Of course, reality yun eh. People might change, lalo na pag yumayaman na, nakakalimot na. Kaya nga sa mga hindi po nakalimot sa amin, nitong Kapaskuhan, yung mga greetings ninyo, hindi naman po yung channel of blessings ninyo eh. Yung inyo pong buhay, yun lang, masaya na po ang pastor. Makita kayo na patuloy na sumusunod sa Panginoon, patuloy na lumalago, bumubunga. At syempre, ang laging kalungkutan ng pastor, pag napapaliwara ang mga tupa, pag nagpapabaya, nagkakasala. Kasi very clear na, tandaan nyo po as we commit ang time na ito, we have now the knowledge of the empowerment of the Holy Ghost. John 14 hanggang John 16, nandyan ang gagampanan niya sa atin. To guide us, to convict us, what else? To lead us, to teach us. Andyan po yan, from John 14 to 16. Yan po ang purpose ng Holy Ghost nang tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo. At ang cause and effect dapat niyan, yung Galatians. Ikaw dapat ay bubunga. Ikaw ay bubunga. So kung hindi ka bumubunga, either sabi ng Ephesians, ginigrib mo ang Holy Spirit. Pinipigilan mo siyang gumawa sa iyong mga buhay. Okay? Kaya hindi pwedeng sabihin natin na on our own works, kaya tayo nababago. It is really our cooperation, ayoko naman yung word na gamiting surrender. Ayoko yung surrender kasi yung surrender parang idea nun. Wala ka nang magawa. No. Mas gusto ni Lord, i-offer na natin ang ating mga sarili, buhay sa Kanya. A living sacrifice, sabi nga po sa Romans 12, di ba? Offer yourselves as a living sacrifice. And that is the true form of worship. And I pray, sa bagong taon na ito, panibagong pagkakataon pa binibigay ni Lord, hindi pa siya dumadating. And who knows, anytime, yung biblical prophecies na lang na yon, isa na lang ang binabantayan ko doon eh, yung pagsabog ng palasyo ni Hadad sa Syria. Pag nag-transpire na yon, sabi nga, biruan natin dito, wala man po ang aking mag-ina ngayong umaga. Tingin sa taas. Kasi parating na ang Panginoon. So, hopefully, pagbalik natin, January 4, tataas nyo pa rin ang mga daliri ninyo, 10 mga daliri. Buo pa rin, ha? Buo pa rin, I pray. And walang mapuputol. Yeah. And yun nga, I call on the council now. Council, join me here for our year-ender prayer. I pray, nandiyan na si Ma'am Lorna, no? Ma'am Lorna, sige. Please excuse Sister Michelle. You know our concern. Isang lungkot ko kasi is, hindi kami, liban kay Sister Cess siguro, baguhan, but later times, ma-update din namin. Sama yung leadership sa likod, ha? Kuha. Sabi ko, ang decision making namin, nag-update ako, nagpa-advise, etc., legal matters. But, syempre, ang sabi pa rin sa amin, Pastor, nasa anak nyo yan. But according to our faith, we will abide by our faith. But, kailangan kong pasamahan, pabantayan, kasi nakiusap na naman. Pero sa ibang lugar. So, there's somewhere in festival. Mamaya sunod tayo sa festival. And
sa puso ni Pastor, dito lang dapat talaga Santa Rosa. But I know the protection ni Lord lahat. So, nakabantay yung aking mag-ina. Ano yung issue namin? Hindi naman kami worry dun sa whatever eh. Kung kunin man, okay din. Wala namang problema yung apo namin eh, di ba? Mawawala na kami ng pagod, di ba? Etc. But we have ilang years pa before mag-7, prayers din po sa amin. You see, your pastor is looking forward sa mga realities din ng life. Ito po, ang magiging lungkot ko, sabi ko kay Mama, Ma, hindi yun dahil nakuha, okay naman eh. Hindi nila mabubuhay ng tama yung bata. Nagbibiro na lang ako doon sa bahay. Dito, ang sarap ng kinakain lahat niyan. Doon kakain niya ng kamote. Pahihirapan niyo yung bata. Sabi ko, ate, wag na, wag kang maloloko dahil baka, ayun o kasi parang parating ang mga balae makita. Grabe, ano? Sila ang pasarap, but the steadfast love of the Lord ay patuloy namin nararanasan. You see, even your pastor has my level of faith. Iba-iba. Iba-iba tayo, pang-physical, si Ma'am Je, Ate Epi, nagda-dialysis 3 times a week. Si Sister Je, naka-recover lang last Monday on the 3rd chemo session. Sila Sister Jane, existing tayo, mga mahal sa buhay. Yung iba, financial, yes. Yung iba, needs. Kami, yung spiritual ng bata, ang aming tinatalaga na mapalaki sa Panginoon. And paalala sa mga dalaga natin, I pray, makita nyo yung katotohanan na ng salita ng Diyos, mga kalalakihan natin dito, na kami nga na mga na kay Lord na nag-adjust. Di ba tayo? Brother Nerio, masaya ka, Brother Nerio, na si Sister, si Ate Marie, nadatnan mo dito sa Pilipinas kahit nag-abroad ka dati, di ba? Mas masaya ngayon, di ba, magkasama kayo kesa nung time na yun. Kim, Pastor, mas maganda na sa abroad si Papa para maraming pera eh. Ano mas maganda, Kim? Diba? Totoo yun eh. And I really pray this new year, this new Chades year, ay masasabi natin talagang the love of the Lord never ceases sa atin pong lahat. Tayo po yung magtalaga ng ating anointing of oil. Sa inyong mga tahanan po, let just the Spirit touch you. Kung physical, there's that power to heal in Jesus' name. Kung sa ibang churches, hindi ito pinapatupad. Sa atin po, pinapatupad natin. Monthly, as we end up, not just the month of December, but the year 2025. And sa So, anak, go ahead with our song as we commit our prayer now. Sa inyong tahanan, take time po. Huwag kayong magmadali. Just pray for one another po. And ganoon din po kami dito sa center. Lord, as there you always think us, Lord.
now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm
Okay. Sige. The Lord indeed has so many or full of surprises in our lives. And today, part of that, my joy, may pagpatuloy. And yes, today, yun nga, besides sa mga brethren na nasa kani-kani ng mga commitments, mga reunions, probinsya, and